Isinilang ang isang sanggol na may kakaiba at kahanga-hangang hinog na kamalayan. Masayang pinagmamasdan siya ng kanyang bagong ina, na mamangha sa kanyang pagkatao. Sa kuryusidad, binuksan ng bagong silang ang kanyang status panel, at laking gulat niya nang makita na siya ay bumalik sa level 1. Mas lalo siyang namangha nang mapagtanto niyang wala pa siyang pangalan. Sa tabi ng ina, isang lalaki na tinutukoy bilang, Your Majesty, ang lumapit, maingat na pinagmamasdan ang bata. Pinupuri ng hari ang mga mata ng sanggol, sinasabing kamukha nito ang sa ina, habang napapansin naman ng ina na ang bibig ng sanggol ay perpektong kamukha ng ama. Sa harap ng maraming sumasampong mga nasasakupan, gumawa ang hari ng mahalagang pahayag, pinangalanan niya ang bata na Noah Ararat at iginawad sa kanya ang kagalang-galang na titulo bilang ika-13 na imperial na prinsipe. Nang makita ni Noah ang kanyang status panel na nag-update ng prestihiyosong titulong ito, ramdam niya ang matinding pagkabigla, at naunawaan ang kahalagahan ng kanyang bagong buhay. Dahil sa kuryusidad tungkol sa potensyal ng kanyang anak, tinanong ng hari ang isang alalay tungkol sa elemental na kakayahan ni Noah. Mabilis ang sagot, tubig. Dahil ang Almria, ang rehiyon na kinabibilangan ni Noah, ay tahanan ng maraming miyembro ng Water Clan, na pagpasyahan ng kanyang kamahalan na mamanahin ni Noah ang tungkulin bilang pinuno ng angkan. Habang masusing tinitingnan ni Noah ang kanyang status panel, napansin niya ang isang espesyal na marka, isang +S sa kanyang water attribute. Upang subukan ang potensyal ni Noah, iniutos ng kanyang ama kay Cruz na ipakita ang kakayahan ng batang prinsipe. Nagsimula si Cruz sa isang maingat na enchantment na mabilis na nagpapalakas sa mga abilidad ni Noah sa tubig, agad na itinaas ang kanyang lakas sa SS rank. Sa pagkakita nito, namangha ang mga nakasaksi, ganap na nagising ang kapangyarihan ni Noah sa unang araw pa lamang ng kanyang buhay, isang bihirang pangyayari. Ang kahanga-hangang talento na ito ay nagpasaya sa mga nasasakupan, na lubos ng naantig sa kapanganakan ng anak ng hari. Isinilang si Noah Ararat sa imperyo ng Mills, isang kaharian sa matabang kapatagan na pinalilibutan ng mga mararangyang bundok, kilala bilang bansa ng mga mandirigma. Ang imperyong ito ay nasa gintong panahon, humihikayat ng kayamanan at mabilis na pag-unlad. Bilang ika-13 na biolohikal na anak ng naghaharing hari, minamahal si Noah hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kakayahan kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Lumipas ang 6 na taon, at napansin ni Noah ang isang kakaibang pagkakaiba sa kanyang status panel. Habang nakikita ng lahat ang kanyang water attribute bilang SS, siya lamang ang nakakakita nito bilang SES, isang pinagsama-samang bonus na ibinibigay ng kanyang mga alalay. Ang S ay nagmula sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Almria, at ang karagdagang mga enhancement ay galing sa kanyang mga kasambahay. Habang siya ay lumalaki at nagkakaroon ng mas maraming tapat na alalay, napagtanto ni Noah na maaari niyang pataasin ang kanyang level ng walang hanggan, isang natatanging pribilehiyo ng kanyang reinkarnasyon. Kahit 6 na taong gulang pa lamang, kapansin-pansin ang kilos ni Noah. Hindi tulad ng karamihan sa mga bata sa kanyang edad na abala sa paglalaro at kalokohan, nananatili siyang kalmado, mahinahon, at kahanga-hangang hinog. Naglalabas siya ng natural na aura ng pamumuno, na higit pa sa marami pang matatandang maharlika. Sa kabila ng mga katangiang ito, limitado pa rin siya ng natural na kakayahan ng isang bata, napipigilan ng edad ngunit hindi ng talino o determinasyon. Isang araw, lumapit kay Noah si Evelyn, isang magandang kasambahay na inatasang tanggapin ang mga bisita. Ipinaalam niya na dumating na ang ika-2 at ika-4 na prinsipe para bumisita, at pinaalalahanan siyang kumain ng mahinahon upang maging handa sa kanilang pagdating. Alam ni Noah na kasama sa kanila ang Crown Prince, kaya ramdam niya ang bahagyang pressure, ngunit hindi siya natitinag, ipinanganak siya upang pasanin ang ganitong kalaking responsibilidad. Pagkatapos kumain, magalang na yumuko si Noah kina Albert Ararat, ang ika-2 prinsipe at Crown Prince, pati na rin kay Henry Ararat, ang ika-4 na prinsipe. Pinuri ng magkapatid ang perpektong pag-uugali ni Noah at sinabing posibleng maging isang kahanga-hangang punong ministro siya sa hinaharap. Pagkatapos, naghandog si Albert ng regalo para kay Noah. Pinapalo niya ang kanyang mga palad, senyales sa isang alalay na pumasok na may dalang mabigat at nakakatakot na kahon na naglalabas ng madilim at kahanga-hangang enerhiya. Halos mabigla ang alalay sa sobrang bigat nito at muntik nang mahulog. Nang buksan ang kahon, nabigla ang alalay sa isang nakakatakot na bisyon,
Mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong, natatakot na sila ay kakainin. Sa loob ng bisyon, lumitaw ang isang espada, ang parehong espada na naroroon na ngayon sa silid. Nag-atubili si Noah, ramdam ang napakalakas na kapangyarihan ng sandata. Ipinilit ni Albert na kunin niya ito. Bagamat nag-aalangan, hindi pwede ng bata na tanggihan ang regalo mula sa Crown Prince. Nagpakatatag si Noah at hinawakan ng espada, na inihayag ni Albert bilang Leviathan, ang pinakamakapangyarihang water magic sword ng imperyo. Ipinaliwanag ni Albert na humigit kumulang 120 katao ang namatay sa pagtatangkang supulan ito, na nagdulot ng halo-halong paghanga at pangamba kay Noah. Gayunpaman, dahil sa kanyang SS rank na water attribute, ligtas niyang nagawang tiisin ang bigat at kapangyarihan ng espada. Bagamat bahagyang nagalit sa halos sadistikong pagsubok, nanatiling tahimik si Noah, batid ang panganib. Pinagmamasdan ni Henry ang pangyayari at nagtanong tungkol sa karunungan ng pagpapanatili ng isang napakapanganib na relikya sa isang bata. Tiniyak ni Albert na ang espada ay nararapat manatili sa isang karapat-dapat sa kapangyarihan nito, taglay ni Noah ang talento at potensyal upang magamit ito ng responsable. Noong gabing iyon, napansin ni Noah na tila may alalahanin si Zoe, isa sa kanyang mga kasambahay. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, inihayag niya ang kanyang suliranin, isang kamakailang pagbaha ang winasak ang kanyang bayan, sinira ang mga pananim, at nag-iwan ng kanyang ina na walang trabaho. May ilang kamag-anak pa nga na nagmungkahi na magtrabaho siya sa isang bordelo upang matustusan ang pamilya. Nang marinig ito, agad na nakialam si Noah, at inalok ang ina ni Zoe ng trabaho sa mansyon na may sahod na 10 lins kada buwan, isang gawain na sobrang simple kaya siya ay namangha. Bukod dito, binigyan ni Noah si Zoe at ang kanyang ina ng isang ganap na kasangkapang bahay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Lubos na nagpapasalamat, lumuhad si Zoe at umiyak habang nagpapasalamat. Napag-isipan ni Noah na kung magpapatuloy siyang magtrabaho sa bordelo, madudungisan ang kanyang titulo bilang ika-13 na prinsipe at inanunsyo niya na magsisilbi si Zoe bilang kanyang kasambahay habang buhay. Sunod, tinawag ni Noah ang kanyang butler na si Dylan, at inutusan siyang bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa Dao, ang bayan ni Zoe na Binaha. Bagamat naguluhan si Dylan sa simula, ipinaliwanag ni Noah na gaya ng pagsagip nila sa tahanan ng pamilya ni Zoe, maaaring may ilang individual na subukang samantalahin ang mga pamilyang nahihirapan. Nagulat si Dylan sa talino at foresight ng bata at nagtanong tungkol sa pinagmulan ng pondo. Kinuwenta ni Noah na sakita mula sa buwis ng Almeria at mga congratulatory gifts mula sa emperador. Ang kabahayan ng ika-13 na Imperial Prince ay may humigit kumulang 500,000 lins, ngunit nangangailangan ng 700,000 lins ang proyekto sa Dao. Upang mapunan ang kakulangan, iniutos ni Noah ang pagbebenta ng lupa sa timog ng Imperial Capital. Sa kabila ng posibleng parusa sa pagbebenta ng regalo mula sa emperador, binigyang diin ni Noah na mas mahalaga ang kaligayahan ng mga tao kaysa sa personal na panganib, ipinapakita ang walang pag-iimbot na asal na inaasahan sa mga maharlika. Kinabukasan, pinangasiwaan ni Noah ang paghahanda para sa pagbili ng lupa habang nagtataka si Henry kung kinakailangan pang dalhin ang Leviathan. Ipinaliwanag ni Noah na bagamat nararamdaman niya ang kapangyarihan nito, hindi pa niya naitatag ang koneksyon sa espada, na ang kalooban nito ay kailangang tanggapin siya bilang Panginoon. Nagbabala si Henry sa panganib, ngunit matatag si Noah. Pagdating sa Dao, nasaksihan niya ang pinsalang dulot ng pagbaha, wasak na mga bahay, nabubulok na pananim, at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Pinangunahan siya ni Zoe sa mga wasak na kalye habang iniutos ni Noah kay Dylan na bumili ng mga ari-arian base sa talaan ng gobyerno, inihanda ang posibleng komplikasyon. Pinanood ni Noah ang mga relief efforts ng imperyo, kabilang ang community soup line, ngunit nang tikman ng pagkain, natagpuan niyang hindi ito maaaring kainin, manipis, halos bulok na tubig na nagkukunwaring sopas. Sa pagharap dito, pinaalalahanan siya ng isang matandang lalaki na kahit papaano, may pagkain ang mga tao. Bago makasagot si Noah, dumating ang mga inspektor, pinamumunuan ni Gallo, isang tiwaling opisyal na lokal na nakangiti sa kabila ng mababang kalidad ng pagkain. Hinarap ni Noah si Gallo, inakusahan siya ng pandarambong at pagsasamantala sa paghihirap ng iba. Tumawa si Gallo at ipinagtanggol ang sarili, sinasabing karapat-dapat ang gantimpala para sa mga nagbibigay ng tulong sa oras ng kahirapan.
Galit na galit, ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan. Tumugon ang espada, binalot siya ng malakas na agos ng tubig at binigyan ng lakas upang ipatupad ang katarungan. Pinugutan niya ng ulo si Gallo at nasaksihan ang Leviathan na lumikha ng malaking hukay, ikinagulat ang mga gwardya ng inspektor. Nang makilala siya, yumuko si Lord Rowan Green, kapitan ng mga kabalyero na namamahala sa Dao, bilang tanda ng paggalang. Ipinahayag ni Noah ang katiwalian at inutusan ang nararapat na parusa para sa lahat ng kasabwat. Sa huli, iniutos niya na muling lutuin ang community soup ayon sa pamantayan ng hari, nagdulot ng kagalakan sa mga gutom na mamamayan. Umabot sa kaalaman ni Albert ang ginawa ni Noah, at napagtanto niyang taglay ng kanyang nakababatang kapatid ang pambihirang talento, kahit napasunod niya ang isang raid dog ng madali. Kinabukasan, nakatanggap si Noah ng summon mula sa emperador. Pagpasok sa throne room, inaasahan niya ang parusa dahil sa pagbenta ng lupa sa timog, ngunit sa halip ay pinuri siya sa pagpigil sa pagsasamantala sa panahon ng pagbaha sa Dao. Kinilala ang kanyang mastery sa Leviathan, kaya nagpa siya si Cruz na higit pang subukin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, nag-update ang status panel ni Noah, ipinapakita ang kanyang water attribute sa SSS rank, na nagpapatunay sa kanyang walang kapantay na kakayahan. Labis ang kagalakan ng emperador, tiyak na magpapatuloy si Noah na magdala ng malaking benepisyo sa imperyo.